Yung mga pangyayari dulot ng sungit ng panahon, dulot ng bagyong Krising at sa mga measures at mga activities na ginagawa ng provincial government of Palawan para makatulong at matugunan ang pangangailangan nating mga kababayan. Narito po muna si Sir Jerry para magbigay sa inyo ng kasulukuyang update para sa mga for now, and then we'll go with the questions afterwards. Okay. Thank you po. So, yesterday at 0800, nag-activate yung ating Emergency Operations Center upon approval ng ating governor, and immediately we convened the EOC and coordinated with the municipality. The purpose ng emergency operation activation natin is for monitoring and preparation of response, personnel, equipment, and supplies for possible response operations. So kahapon, may mga reports na rin naman kahapon na mga nakuha. But yun nga, as of today, as we consolidate all the report, generally, the entire province ay rainy. And ngayon, mula kaninang umaga hanggang ngayon, mula Puerto Princesa hanggang sa taas, under ng red rainfall advisory. The rest ay nasa orange. So because of that, nasa blue alert tayo. Blue alert because yun nga, activation for monitoring and potential response. So sa ngayon, ang actions taken na natin ay kaninang umaga nag-deploy na tayo ng personnel for rapid damage assessment and needs analysis, isa sa north, isa sa south. Yung ating south ay pumunta sa west coast dahil apparently walang masyadong affected sa mga areas like Borlan, West, Nara, hanggang sa baba. Although maulan pa rin, except doon sa mga ilan na mga natumbang kahoy, yung mga minor incidents. Dito naman sa West Coast, sa Quezon area ay walang masyadong incidents monitored, but naka-alerto yung MDRRMO for Aramay 1 for potential flooding o pag-overflow ng ng river. Doon sila nakabantay. Ang area naman ng yung area ng Purawan and Colandanon ay nagkaroon din ng flooding incidents. So hindi nakatawid yung ating team because of yung road dito pa lang sa Bumusawin, sa spillways ng Bumusawin ay not passable. Hanggang sa ngayon, hindi passable hanggang sa ngayon yung road. Luckily meron tayong mga volunteers doon sa ground, doon sa area, na siyang tumutulong sa barangay sa pag-aabiso. At doon nga sa flooding, mayroong isang pamilya na in-evacuate. Ngayon na sa evacuation center, sa Colandanon ito. Sa evacuation center siya ng nasa Vauci Center ng barangay. The rest ay nasa kapitbahay lang. Nilipat lang muna sa kapitbahay. So, isa lang nasa evacuation center natin. Yesterday may reported na 5 missing. 5 missing. Ngayong umaga, out of 5 reported na survivor yung isa. Ang update ngayong hapon sa amin as of around few minutes ago, isa na lang ang missing out of 5. So, survive yung 4. Survive yung 4. Mukhang mga strong swimmers ito. So, yung isa na lang hinahanap natin. So, nakita sila dito sa may Bakungan area, yan sa may Tagkawayan area. Dito sila napadpad. So, yun. As to our evacuation, ang meron tayo on record ay yung Rojas. Yung marami ito, yung substantial number meron tayo na reported officially ay yung Rojas na merong 196 families at yung San Vicente na mayroong 43 families, all in all 237 families yung nasa evacuation center
But we also have families na hindi na pumunta sa evacuation center, kundi pumunta na lang sa kamag-anak o relatives o kapitbahay na mas maayos yung kalagayan ng kanilang lugar. Sa Rojas, merong 41 at merong 15 sa San Vicente. So, yan po yung meron tayo. Merong isang partially damaged house sa Brooks Point. Ito naman ay nabagsakan ng puno as reported ng ating NDRRMO. Okay. And sa Brooks Point sa Amas, dalawa pala, Amas at saka Malis, parehong incident. Okay, so yung inter-municipality ay inter-province natin, yung Coast Guard natin ay nagsuspend na ng movement of vessel. So walang allowed na maglayag para sa mga maliliit na mga isla. Simula kaninang umaga. Kahapon selective pa, ngayon lahat na. As well as siyempre yung mga tours ay suspended na rin sa Coron and El Nido. Marami tayong suspended na o canceled na flights, especially sa Coron, dahil flooded yung airport. So we have several flights na canceled, at yung mga passengers naman ito ay kino-coordinate ng NDRRMO with their accommodations para hindi naman so we consider them stranded tourists nung sila ay na-cancel. And based sa meeting namin kanina with the meeting ni Governor with the NDRRMOs kanina, it was reported by the NDRRMO Nido that yung mga stranded tourists were coordinated ng kanilang mga NDR ng kanilang office sa kanilang mga respective accommodations para naman hindi magka-problema. So, nagkaroon ng ilang mga minor disruptions ng internet. Ngayon naman sa atin, meron din naman pangilan-ilan. Pero disrupted yung Agutaya, that's why hindi kami nakaka-receive ng report, and then Kuyo. Intermittent naman yung communication, yung internet doon. All municipalities ay nag-cancel ng classes. K-12, merong ilan K-12, iba naman ay all level, private and public schools. Isa lang sa report namin ang hindi, out of 23, yung Kalayaan. Hindi nag-suspend ng classes. Suspension of work, nag-suspend ng work yung Aborlan, Brooks Point, Culion, Dumaran, San Vicente, and Quezon, at yung ating capital. So dahil nasa Puerto Princesa tayo, we consider yung red rainfall alert, advisory, plus maraming flooded na areas yung Puerto Princesa kung saan nakatira yung mga employees ng ating Kapitolyo. So far yun po yung atin actions taken natin ngayon ay since kayo ng umaga yung ating governor ay nandito, from the briefing up to the meeting with the members of the council as well as the meeting with the NDRRMOs. So we just finished a few minutes ago yung meeting with the NDRRMOs to directly get the concerns ng mga NDRRMOs. Makuha yung situation doon sa municipalities and the concerns. Dahil maganda yung timing because with the governor present and the department heads nandyan, like the department heads of engineering office, the PEPO, the provincial equipment, the PHO, the PSWDO, the logistics, the planning office, na nandyan kasama natin, ay yung mga concerns dun sa kanila ay mas mabilis na tutugunan. So yung pangangailangan sa equipment, pag hiningi ni NDRR, nung hiningi ni NDRR sa meeting,
agad-agad na-direct namin sa agency o sa department concerned, the department and concerned. And this will be the usual practice. This will be the practice sa mga susunod na activation kung mayroon pa, pero sana wala na. Sa mga susunod na activation, all the department heads concerned sa operations must be present, and we will talk directly, the governor will talk directly sa mga municipalities, sa mga MDRRMOs, and we also request sa mga MDRRMOs that the counterpart departments like yung mga PHO, the Municipal Health Office, no, sana maging present din doon sa area so that the concerns ay directly na pag-uusapan kaagad at mas mabilis ang tugon. Doon sa mga preposition natin, may mga preposition goods tayo sa mga municipalities. Pinapacheck lang natin yung quality ng mga goods. At sa mga equipment naman, may mga preposition equipment yung ating PEPO sa mga municipalities. That's why kapag kailangan, say, may mga landslide or may mga evacuation operations or may mga kailangang i-clear na daan dahil nagkukos ng flooding, mabilis yung ating coordination. Ang ginawa ng EOC is just to get this equipment, yung list ng equipment, yung kanilang location, and the contact number of the operator so that kapag may concern doon sa area, directly matatawagan namin at madadirect namin sa municipality so that they can work together hand in hand with the municipalities to address the problem. So, yun po yung situation natin sa ngayon. We will continue monitoring. Ngayon, baka mag-overnight kami, tuloy-tuloy kami hanggang gabi, hanggang bukas. Hopefully bukas ay buhaba na yung alert level or yung advisory, yung rainfall advisory. As soon as mawala na yung rainfall advisory, we will stand down the operation.